Karma, Episode 44. Naaamoy ni Risa at Renzo ang makapal na usok na nagmumula sa nasunog na mansyon at inubo sila pareho. Kailangan makaalis tayo rito, anak. Mahinang wika ni Risa. Nag-aalala siya na baka may mga kaaway pa sa paligid. Hinawakan ni Risa ang kamay ng anak at inakay patungo sa magubat na lugar. Nasaan na si Daddy, Mami? Pabulong ring wika ni Renzo, sabay pigil sa pag-akay sa kanya ng ina. Renzo, ang sabi ng Daddy mo, kailangang umalis tayo rito kapag hindi siya nakabalik. Bulong ni uli ni Risa. Mahigpit na hinawakan niya ang kamay ng anak at lakad-takbo silang tinungo ang magubat na parte ng lupain. Malakas ang kabog ng dibdib ni Risa. Ang naamoy nilang usok ay galing sa Casa Salvatore. Ano man ang nangyari kay Eddie ay maaaring hindi na nila malalaman pa. Ang mahalaga sa kanya ay makalayo muna sila ni Renzo. Malayo sa panganib, iiwanan nila ang buhay na marangya na puno naman ng panganib. Samantala, ay pinagpapawisan na si Eddie dahil hindi niya magawang sirain ang makapal na seradura ng lagusan palabas ng lawa. Ilang oras na siya pero hindi pa rin niya maputol ang kawit na bakal. Nakatingala pa siya dahil ang lagusan ay patungong ibabaw ng lupa. Sa kabila ng humahapding tainga ay sa wakas nasira niya ang kawit na bakal ng lagusan. Nakiramdam muna siya bago dahan-dahang itinulak ang takip na bakal. Sumilip siya nang maiangat ang takip at pagkatapos ay buong lakas niya itong itinulak. Sinalubong siya ng malamig at amoy usok na hangin. Gabi na pala at ang buwan ang nagsisilbing liwanag sa buong paligid. Tumulo ang luha ni Eddie nang mapagmasdan ang kanyang nasunog na mansyon. Hindi talaga siya tinigilan ng kanyang mga kaaway hanggat hindi siya bumabagsak. Ibinalik niya ang takip at tinakpan uli ng mga peking damo. Nagmadali siya dahil kailangan niyang hanapin si Risa at Lorenzo. Bitbit niya sa isang kamay ang bolt cutter na gagamitin niya sa pagsira sa mga pinto ng lagusan. Nakakasiguro siya na hindi naapektuhan ng sunog ang underground. Pero nag-aalala siya na baka hindi pa nakakalabas ang dalawa at baka maubusan ng hangin ang mga lagusan dahil nasunog na ang mga motor na nagpapagana ng supply ng hangin sa ilalim ng mansyon. Kailangan niyang buksan ang lagusan mula sa labas. Nakiramdam muna siya sa paligid at nang mapagtanto na walang anumang senyales na may tao, ay tinungo niya ang angkorahe ng kanyang mga speedboat. Subalit wala na rin siyang magagamit kundi isang kayak na lamang. Tinanggal niya sa tali mula sa angkorahe ang kayak at sumagwan siya patungo sa isang bahagi kung saan naroroon ang kwadra ng mga kabayo at koral ng baka. Itinali niya ang kayak sa isang puno at pinakiramdaman ang buong paligid. Kahit ang kanyang mga tagapag-alaga ng kanyang mga baka at kabayo ay nagsitakas dahil sa nangyari. Naririnig niya ang mga kuliglig at ingay ng ilang mga kabayo. Agad niyang tinungo ang water pool ng mga baka at kabayo. Inaninag niya ang tubig at naghahanap ng palatandaan na nakalabas si Risa. May nakita siyang nakalutang sa tubig at nilusong niya ito. Gamit ni Risa na pantali sa buhok at putol na halamang baging galing itaas. Inakyat ni Eddie ang itaas ng man-made waterfall. Nakita niyang bukas na nga ang lagusan. Sigurado siyang nakalabas na ang kanyang mag-ina. Ibinalik niya sa dati ang nabuksang pinto at pagkatapos ay nagmamadali siyang tinakbo ang kayak at sumagwan patungo sa kabilang pangpang. Kailangang maabutan pa niya ang kanyang mag-ina dahil nanganganib ang mga ito na masundan ng mga tauhan ng sindikato. Subalit, nabigo si Eddie na makita ang dalawa. Kinapa ni Eddie ang napunit na tainga.
Tumigil na ito sa pagdurugo. Kailangan niya munang magtago sa lugar na mas maraming tao. Kailangan niyang planuhin ang mga susunod niyang hakbang. Wala nang nakakaalam na buhay siya, pero may malaki siyang problema. Wala siyang pera at tanging ilang libong cash lamang ang laman ng wallet niya. Napatingin siya sa mamahalin niyang relo. Kailangan niya itong ibenta sa sanlaan para sa kanyang pagbabagong anyo. Samantala, nakarating sa kabilang kabundukan sina Risa at Lorenzo. Maiksing shorts at blouse lamang ang suot ni Risa at ang kanyang sandals ay puno na ng putik. Si Lorenzo naman ay shorts at t-shirts ang suot lamang at puro putik na rin ang suot na rubber shoes. Hindi sila maaaring makita ng mga tao sa ganoong kalagayan, lalo pa kulay mais ang buhok niya. May nakita siyang isang dampa at may mga nakasampay na mga damit at bandana. Walang tao sa bahay at tuyo na ang mga damit. Kinuha niya ang sa tingin niya ay kasya sa kanya at pati t-shirt at shorts na kasya kay Lorenzo. Kumuha siya ng pera sa dala niyang bag at iniwan niya bilang kapalit ng mga kinuha niyang damit. Naisip ni Risa na sa bundok na lamang sila magtatago ni Renzo. Lingid sa kanya, ang bundok na yon ay dating parte ng Hacienda Salvatore na inokupa lamang ng mga tao. Makalipas ang ilang araw, sa isang opisina ng dyaryo, nakayuko si Ali Ahmad at hinihilot ang noo. Nakatingin siya sa headline ng kanilang dyaryo na ilalabas na araw na iyon. Hindi siya makapaniwala at naguguluhan sa nangyari kay Eddie Salvatore. Natagpo ang sunog ang bangkay nito sa sarili nitong mansyon. At isa pang hindi katanggap-tanggap sa kanya ay lumalabas na isa itong drug lord. Masakit sa kanya ang nangyari dahil kaibigan niya si Eddie. Napatingin siya sa pinto nang may kumatok, ang kanilang messenger. "Sir, galing yan sa post office," wika ng messenger, sabay abot kay Ali ng isang maliit na kahon. Tiningnan ni Ali ang kahon, naka-address sa kanya pero walang address ng nagpadala. Kunot-noo siya na inikot-ikot sa kamay at inalog-alog pa ang kahon. Nag-iisip siya kung kanino galing ang kahon at kung ano ang laman. Napahinto siya nang may kumatok uli sa pintuan at agad niyang ipinasok ang kahon sa kanyang drawer. "Ikaw pala, Nessa. Pasok ka," wika niya sa isang clerk typist. Si Nessa ay narekomenda pa sa kanilang opisina ni Eddie. "Sir, totoo po ba itong balitang ilalabas natin?" Umiiyak si Nessa habang tangan ang dyaryo. Malungkot na tumango si Ali. "Totoo, Nessa. Sinalakay ng mga armadong grupo ang mansyon ni Eddie. Maraming namatay, kasama na siya." Napahagulhol na si Nessa. Masakit sa kanya ang nangyari dahil si Eddie ang nagpaaral sa kanya hanggang sa makatapos siya ng kolehiyo. "Hindi ako naniniwala na isa siyang drug lord, sir," wika ni Nessa sa gitna ng mga hikbi. "Wala na siya, Nessa. Hindi natin alam ang totoo. Ipagdasal na lang natin na maging tahimik siya sa kanyang kinaroroonan." Isang malalim na hininga ang pinawala ni Ali. Alam niyang misteryoso ang pagkatao ni Eddie. Kahit naging kaibigan niya ito, ay ramdam niyang marami itong nakatagong sikreto. Pero isang mabait at mabuting kaibigan sa kanya si Eddie at kay Nessa. Sa paglipas ng ilang buwan, sa isang maliit na paupahang kwarto ay iba na ang hitsura ni Eddie at iba na rin ang kanyang pangalan. Siya na ay si Matthew Cordova sa mga bagong kakilala. Balbasarado na siya at mahaba na rin ang kanyang buhok. Ibinalibag ni Eddie alias Matthew ang dyaryo nang mabasa ang isang headline news dito. Isang nangangalang Mr. Gu ang bagong may-ari ng kanyang kumpanya at shipping line.
May hinala siyang grupo din ng Black Emperor ang nag-take over ng kanyang kumpanya. Napakasakit sa kanya ang nangyari dahil naglaho ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Mababawi lamang niya ito kung lilitaw siya at magpapakita sa publiko, pero hindi na niya ito gagawin. Napaiyak siya sa galit at lungkot. Bakit ganoon ang buhay niya? Parang wala na siyang karapatang maging masaya at mamuhay ng tahimik. Kanino siya magtitiwala pa? Hindi pa niya nahahanap si Risa at Lorenzo. Mas kailangan siya ng mga ito. Hindi siya nakakatulog ng maayos sa labis ng pag-aalala sa kanyang mag-ina. Samantala, naalala ni Ali na buksan ang maliit na kahon na natanggap niya. Iniuwi niya ito sa kanilang bahay dahil sa kanya nakapangalan, pero nakalimutan niyang buksan. Kinuha niya ang kahon mula sa kanyang drawer, saka binuksan ito at nakita niya na isang cassette tape ang laman ng kahon. Nagtataka siyang tiningnan ito pero walang nakasulat kung ano ang nakapaloob sa tape. Isinalang niya ang cassette tape sa cassette player para pakinggan kung ano ang nakarecord dito. Makalipas ang ilang minuto ay pinagpawisan ang noo ni Ali. Isang nakakagulat na revelasyon ang kanyang narinig. Hindi niya alam kung paano at ano ang kanyang gagawin sa kanyang nalaman ng mga katotohanan. Nagsiwalat ito ng mga ilegal na gawain ng isang sindikato at kung paano ginagamit ang isang kumpanya sa pagpupuslit ng ilegal na droga. Galing kay Eddie ang cassette tape at ipinadala ito sa kanya 1 linggo bago mangyari ang pagsalakay ng mga armadong grupo sa Casa Salvatore. Kung ganon, alam din ni Eddie na may bantana sa buhay niya bago pa nangyari ang pagsalakay. Ano ang magiging aksyon ni Ali sa mga impormasyon na natanggap niya mula kay Eddie? Abangan sa susunod na kabanata.